Kung naghahanap ka ng isang inline 4 na motor na mura, hindi pa natin masasabing mura pala kasi wala pang presyo 'to. Bago, hindi pa kilala dito sa Pilipinas, check mo 'to. I think magugustuhan mo 'to. Nakita ko na, na-rev na natin, maganda tunog, Hindi pa natin nata-try ilabas pero soon. And I'm talking about the Vogue RR660S. If you're not subscribed yet, please do subscribe. Okay? Dahil pinapaus na ako. Nakakailang vlog na ako ng real estate. Ayan Iba na yung boses ko. Anyway, mabilis lang to kasi wala pa naman yung motor dito. Hindi pa natin natatry. We'll do a full pagdating ng oras na matry natin. But anyway, here are some of the facts or specs na nakita ko when I was Googling. Engine niya, 660. I'm not sure. Yung iba sinasabi kasi 663cc and it's inline 4. So maganda ang tunog. Kung gusto niyo marinig, puntahan niyo siya sa Caloocan kung malapit kayo. Pero basta maganda ang tunog. Not sure kung pwede na mag-reserve. Pero malamang pwede na yan basta may reservation tayo, syempre. Presyo hindi pa natin alam. Unahan ko na kayo. Anyway, so aside from the engine of 663cc, inline 4, claim power at 99 horsepower, which is actually very good. Wet weight, ibig sabihin may gasolina na, is at 215 kilograms. We have to confirm that yet. I thought actually 215 dry pa lang yon. So we'll see. Pagdating ng oras na matry natin, i-describe ko sa inyo how it feels riding it. Fuel tank capacity of 15.5 liter. 15.5 ba yan? Parang ang laki niya Ang laki ng tangke pag nakita mo. It features TFT dashboard. Baka may mali dito, pasensya na. Ito lang yung mga na-google ko. LED lights. I think I'm safe. LED lights naman talaga yon. Quick shifter, I believe so, yes. Yung design niya, definitely it's modern. Pag nakita ko yung pula, white hindi pa. Pero so far, parang dalawa. White and red yung dumating dito sa Pilipinas. Wala pa yung blue or dark blue. But yeah, ang linis tignan, ang gandang tignan. That's why it's very exciting for me. That's why, dun sa discussion ko na nakaraan, sabi ko, number 1 in my priority, eto, kung mag-Vogue pa rin tayo. Now, pagdating sa performance, hindi ko pa again natatry ito. So, I had to take a look or i-check yung mga videos ng iba. Okay? So, may mga napanood na tayo sa China and even in Europe, international ride. Okay? Yung mga ride videos. Obviously, may big bike punch to. Kasi inline 4 Maganda yung buga ng hangin. Ang hangin Basta maganda tunog. Okay? Power delivery, sabi nila sobrang solid daw. Basta maganda ang feel daw. As in, sabi nga nila, pagka niride mo, kasi mabigat tong motor na to, pag niride mo, aakalain mong hindi siya ganun kabigat kasi mararamdaman mo mas yung power. Chassis and suspension, nice stability daw. Hindi parang pang small na 600cc. Baga talagang siya yung tinatawag na mature. Brusco kasi itsura nito. So para siyang kuya-kuya. Alam mo yun? Macho. Macho ang datingan. Sabi ng isang kaibigan parang mabigat daw para sa kanya. Pero sa akin, nung sinakyan ko naman, syempre may weight. I'm just not sure pagka tinakbo na natin. Mas comfortable siya for spirited highway long runs and or long rides, sabi nila. Planted ang feeling, kaya bagay siya for open road and long distance. Mukhang totoo yun kasi nakikita ko yung paano nila i-ride. Ito kasi yung klase ng motor na gusto mo talagang ilabas ng malayuan. I'm very excited na matry ito. Now, pagdating sa appearance and features or design, it's talagang sporty siya. Kitang-kita mo, sporty. As in, agresibong tignan. Kaya ito yung sinasabi ko sa mga bumibili ng big bike talaga. Syempre, alam naman natin na gusto mo yung nakikita yung itsura mo habang nagra-ride siyang ganon. Kasi it's fairing. I mean, it's fully faired. Okay? So, yung body lines niya ang gaganda. So, talagang nagde-dictate siya ng presence sa kalsada. As in, sigurado nun pagka bumomba ka tapos bumaba ka ng motor mo, tao magtitinginan, anong motor yan? Siguradong ganun. May presence talaga siya. And then,
Yun, dashboard and controls, full TFT dash, modern look, nakita ko na. LED lights all around. Build quality, finish, solid. May premium feel talaga. Kahit na 650 cc. Well, bagay, mga 650cc naman talaga, magaganda na. Pero ito yung sabi ko nga parang kuya, big brother. When I was doing some checking, these are some of the reasons why Vogue RR660. Sabi nila, worth it. Una, malakas, 99 horsepower for a 600-ish na platform. Pagdating sa features naman, modern TFT LED, decent build quality. Sabi ko lagi, it's bang for the buck. We don't, at least dun sa mga presyo doon, here in the Philippines, hindi pa natin alam kung nasa magkano. Abangan natin yan. They say it's good for riders who want near bike or big bike feel. Well, it's big bike obviously para sa mga Pilipino to. Without paying full liter bike price. Lalo pagka gusto mo yung dinig na liter bike with its sound, hindi ka na mapapahiya dito. Okay, things to consider, medyo mabigat. Hindi siya yung light. Dito sa Manila, medyo mahirapan ka siguro pag pang-daily mo to. Hindi siya yung parang small displacement na agility, obviously. Pero kung titignan mo well, at least, tignan natin kung magkano to. Pero sa naririnig ko lang, hindi ko pa nasasabihin kung mukhang sa naririnig ko sa presyo niya, kung tama ako, it should really be a bang for the buck. Not a bad deal kung totoo yung narinig kong mga presyo. So, anyway, we'll have another conversation pagdating dito sa full review natin.